i-play na to ang video. Ang problema lang ang inyong wali, ang inyong mga ang inyong gospel dili mao. Tingala ko aning maong gitawag og pastora, ingon pa siya nga ang ato daw nga tawag ining gospel dili daw mao. Nagkatawa ko, abi ninyo nga no, tungod kay di man di katuod og ebanghelyo ning maong mga tawhana kung wala ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Makadawat ba din nag-ebanghelyo ning maong mga tawhana og naa o kung wala ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Nuhaw pa ng tanang nuhaw. Kining maong mga pastuya. Ngano man tungod sa hinungdan nga niabot ang ebanghelyo gibit-bit na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay siya ang gisugo ni Kristo sa pagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan nga magsugod sa Jerusalem. San Lucas 24:47. So makita og masabtan nato nga kining ato ang amigo nga gitawag og pastoy napatakal ngal sa iyang baba. Ngano man kay wala problema daw ang ato adong pagtuo. Ang problema lang daw is kini daw nga ato ang pagwali kay mali daw ang ebanghelyo. Kinsa makakamusulti nga mali ang ebanghelyo sa Iglesia Katolika? Nisulpot lang man mo ining tawag ining kamakop nisulpot lang mga 18th or 19th century. So but pasabot kini moong gitawag pundukan sana patakalag buhi sa baba. Nga wala manggani ka tawag ka ng katikang or wala manggani ka susi kung unsa ang pagtuo sa mga una mga Kristiyano kaniadto og koneksyon sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Di ba? Si continue na to ni. Continue na to. Ang inyong gospel simbahan. Kisa nag-ingon nimo nga amo ang gospel simbahan. Na kisa nagsultian ning mga pastoya nga ang gospel sa Iglesia Katolika maong simbahan. Diba? Nga among ebanghelyo si Kristo nga hindi man pwede ibuwag si Kristo ng simbahan ngano man kay sumala pag San Pablo Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 o sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 si Kristo ang ulo ang simbahan mo iyang lawas. Kung magwali kag Kristo nga wala kay simbahan kanang imong Kristo kanang Kristo nga imong gituuhan anananggal na ungo na. So manang dili pwede mga higalag mga igsuon nga ibuwag si Kristo kang simbahan kay mismo ang mga apostol nagtudlo nga dili buwag si Kristo ug ang simbahan. Klaro anang gisultis bala ang kasulatan? Ato dong basahon dabi. Kay nang giingon sa tawag ining Ephesians chapter 5 verse 23. Sa may giingon ni San Pablo din sa sulat niya sa taga Efeso. Sige ingon din 23. Sige ingon din kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo maoy ulo sa iglesia. Og si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Gisulti na sa mga apostol. Diba? So, dili pwede nga magwali kag relihiyon, imong ibuwag ang iyang gitawa, magwali kag Kristo, imong ibuwag ang iyang simbahan. Imong ibuwag ang iyang relihiyon. Ngano man kay ang purpose sa religion itudlo ang pagtuo ni Kristo. Kay mao man yung purpose sa gitawag og religion nga itudlo ang pagtuo ni Kristo. So dili pwede ibulag ang relihiyon ug ang maong gitawag og Kristo sa ato ang pagtudlo. Ano man, kay karon nga panan okay lang unta. Kung wala pa mo, okay lang unta nga wa mo nang butho nga murag uhong nga resultas dalugdog. Okay lang unta nga di na mo sulti about simbahan kay isa lang magabog simbahan o may lain, pero naaman mo. Mangilad sa mga tao ginamit ang maong gitawag og Biblia mo nang hinungdan nga among isulti mahitungod sa simbahan nga no magipagpadayag na pagpaila kanang inyong pundok bugos fake. Sige, continue na to. Ang inyong gospel relihiyon, ang inyong ebanghelyo maayong balita relihiyon Roma. Kining suko magiging sa relihiyon ning pastuyan ni. Religion, it is a system of faith and worship. From the Greek word religare, ang buti pasabot, it is a relationship or a tie or bond. So buti pasabot kung naakay so pa kas reliyon nya pagkaman naakay pagsimba, so mura kag kung di ka mo tuog saging nga gusto nimo banana. Awan ng pastuya. Sig pagtudlo nga man kinahanglan ta mo tuo nya pagkaman iya kalabanan ng reliyon pagkabangag. Di ba? Ang religion, it is a system of faith and worship.
Manang kinahanglan ta dito sa tinuod nga sistema sa pagtugpagsimba, ngano man kay ang tinuod nga sistema sa pagtugpagsimba si Kristo ang nagtudlo ana. Manang dili pwede nga mingon ka nga di ka gusto relihiyon, di ka gusto kay imong itudlo ang maong gitawag og relihiyon pero tan-awa nagsige pangumbinsi. Padulong sa ilang pundok. Bangag. Di ba? Sige magsupak ka ng maong gitawag og relihiyon. Sige magsupak sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana niya kusog kim mangagni. Og mga inosenteng Katoliko maadto sa inyong pundok kay para unsa man. Siyempre, para makasapi si Pastoy. Diba? Diba? Pataka lang ba? Mo na kung giingon ba nga, mo bitaw ka ng kanang pikoy ba bisa gabi na good morning yapo isulti. Diba? Oh, binangag manggod na mga sir, binangag manggod na. So pagka sa reliyon, ya pagka man mangumbinsi ka nga dito mo sakop ang tao sa imuhang pundok. Di ba riyan na ba? Ay, nalang di mo mga tawan. O nya, magbasa ko sa mga comments mga sir ako saan i-continue. Sige. Roman Catholic, holy Roman Catholic Church. Mao na inyong mensahe. Nakakita mo ka nila Apostol Pedro, Apostol Pablo nagwali ana. Dilis. Yes. Naasa bala ang kasulatan gitudlo na sa mga apostol nga naang iyahang gitawag iglesia. Kana manggong one holy Catholic and Apostolic Church mo na ang ngalan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Sa first 1,000 years manggod Pastoy, sa kon pa dili matter sa ilaha ang name. Ngano man kay isa lang kabuk iglesia sa kana nga panahon. Wa sila magmatter sa name. Ang point is na aning iglesyang gitukod ni Kristo o kanang iglesia ha sa nailhan sa unang siglo, ikaduha, ikatulo, hangtod sa ikanapulo ka siglo o ika 1000 AD, isa lang kabuok na kanang iglesia ha mo ng Romano Katolikong iglesia. Manang wala sila magmatter kay pag sa una manggod kanang manggod sa biblical presentation, pag mingon magog iglesia, nagapunting lang na sa usa ka buk iglesia, pong iglesia Katolika. So mo na nga, di ka makabasa nga nagwali sa ngalan sa iglesia, nga naman kay unsa may purpose? Nga isulti nila ang ngalan sa iglesia, nga kana nga panahon, sila lang man ang tawag ining iglesia na nga panahon. Walay purpose, mingon lang sila kining iglesia. Si Kristo ang ulo, si Kristo ang ulo, ang simbahan mo o iyang lawas, o ang iglesia mo iyang lawas. Di sila musulti pangalan, nga naman kay kana nga panahon, wala pa sila, kung sakuan pa ba, wala katarungan nga ilang isulti ang pangalan, kay wala pa may nagkikompetensya anak nila nga panahon. So mo lang di ka magkabasa nga, naglitok sila Romano Katoliko or One Holy Catholic and Apostolic Church. Nga naman kay at the time, dili problema sa ilaha ang identification or ngalan. Dili problema sa ilaha. Nahitabo lang nga importante ang pangalan, human nga ng sulpot mo. Human nga ng buto mo nga. Katuwa kong gingon ba nga, resultas dalugdog ba? Resultas lipak. Oh. Mo na nga, importante ang pangalan nga para pag-identify sa tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Nga naman kay karong nga panahon talawa, imagine ko nimo, 45,000, not less than 45,000 to 60,000 Christian denominations ang milokob sa tibuok kalibutan, nag-angkon na puro nga sila ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Mo na napugos ang iglesyang gitukod ni Kristo sa pagbuhi, sa pag-declare aning maong gitawag og ngalan aron paghatag og timailhan og pagpadayag nga explicit gyud na kining maong iglesia ha gikan ning Kristo. So pag may iglesia sa unang siglo refer na sa Romano Katoliko. Oh. Gitudlo ba sa mga apostol ang iglesia Kristo gani mismo? Gitudlo ganiya mahitungod sa iglesia, di ba? St. Matthew chapter 16 verse 18. St. Matthew chapter 18 verse 18. Ang mga apostol gitudlo gihapon. Diba? Colossians chapter 1 verse 18. Ephesians chapter 5 verse 23. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Unsa pa? Kining Ephesians chapter 2 verse 20. Daghang masita sa Biblia gitudlo ang maong iglesia. So buti pasabot kung gitudlo sa mga apostol ang maong iglesia, ang eksistensya sa maong iglesia. Unya kining maong iglesia ha, sumala sa kayasan mo ng Romano Katolikong iglesia. So therefore, sa panahon sa mga apostol, intensyon nila nga itudlo ang maong pagtuo, ilabi na, kining lawas atong Ginoong Kristo nga maong iyang iglesia. Anong dili man ng itudlo ng inyong pundok, Pastoy? Kaning kamakop. Mauwaw man mo. Nga naman, kiyan kamakop manggod, kining Christian na tawag ining ko na,
Kamakop. Actually, naanak ko yung ani. Tanaw na ko ha. Para makasiguro ta ba? Ato ang tawag ining siguraduon ba? Kining nga tawag ining nga kamakop. Mismo sa ilahang kuan, mismo sa ilahang tawag ining site mismo ha, mga sir ha. Ako sa ning i-share screen kay para tawag anang makita ninyo ang tawag ining unsa ni kining tawag ining image. So yan, ayan. Bitan lang sa nako be. Ayan. Okay. Mo ni ang history sa kamakop. Okay, katong nga atong direksyon ganina, kung man to, member man to or pasto ito sa Christian Missionary Alliance. Okay, di ara ato ang basahon. Kamakop was born in 1947, a year after the Philippines became a republic. It was registered with the Securities and Exchange Commission. Abang tugraso ko si Pastoy nga itudlo ang maong gitawag og pundok. Ngano man tungod sa hinungdan mapangka din ni sila. Nga kining maong kamakop di ay lingbuto lang ni abtong 1947. Unya ang founder ni ini nagikan pagyud ni sa gitawag og US. Kamakop's birth is attributed to the missionary work of the Christian Missionary Alliance, CNMA, in the Philippines that started in 1901. Albert Benjamin Simpson founded the Christian Alliance and Evangelical Missionary Alliance in 1887 that merged 10 years later into what is known as the Christian and Missionary Alliance, CNMA. So, mo na nga, si Pastoy, di niya itudlo ning maong tawag ining, sana, di niya itudlo ning maong iyahang pundok. Na naman, kauwaw ragod? Di ba kauwaw, oy? Nga, tawag anang itudlo ni mo na ang imuhang pundok, kakabalo man kang kanang imuhang pundok, sulpot lang, or tawag anang resulta lang sa gitawag og huna-huna og tawag ining sana resulta lang sa mga paningkamot sa mga Amerikano nya pagkaman wala magikan dito sa Jerusalem. Mo nakakalaban ng ganyang relihiyon. Nga naman kung mapugo kung tawag anang muuyon siya nga itudlo ang mahitungod sa relihiyon, mapugos pa siya tudlo sa iyang pundok. Mas mapugos pa siya sulti kanang iyang pundok gikan sa mga Amerikano. Mo nang iya ti pamugos nga ayon nga relihiyon, di na po ni relihiyon. Ngano man kay para tabunan niya ang kamatuoran na kanang iyang gipasakupang sekta gitukod og Amerikano. Mo man na. Pang-apat, sabi nila, ang mga pastoy protestante, ito yung mga main ano nila ha, mga main kwento, mga story ng ating mga kaibigang mga sumulpot lang sa 16th century hanggang 21st century. O ito po mga sir ha. Ito po yung mga turo po nila, sabi nila. Itong mga pastoy ngayon na sumulpot lang from 16th century hanggang 21st century, ito po yung mga isinugot ng Panginoong Diyos. Anong talata yan sa Biblia? Anong talata yan? Kasi kung magiging tama po itong mga sulpot na ito, magiging sinungaling ang Panginoong Jesucristo. Ano po yung sinabi ng banal na kasulatan? St. Matthew chapter 28 verse 20, I will be with you always till the end of time. Ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, hindi lang po 16th century ito nagsimula. Ang pagsasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang tinatawag na mga isinugo para preach concerning sa kanyang ebanghelyo. Ngayon, ibig sabihin po dyan, kung hindi sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo, kung siya po yung katotohanan, so ibig sabihin, lahat ng mga pastoy na sumulpot after sa 16th century until now, mga bugos po yan, mga fake. Fake. Pastoy protestante, isinugo ng Panginoong Diyos, anong talata yan sa Biblia? Wala yan sa Biblia eh. Diba? Kaya nga po, itong mga pastoy po ngayon,
From Martin Luther until now, nalabas po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala po silang otoridad na mangaral concerning sa Ebanghelyo na itinuro ng Panginoong Diyos sa kanyang iglesia. Yan po mga sir. Actually, wala eh. Kung titinan at iintindihin po natin yung mga itinuturo po nila, wala eh. Wala. Bagsak po ko sa standard grading. Bagsak po yung mga argumento po nila eh. Bible alone lang po daw. Pagkatapos naniniwala sa mga pastoy, ay wag na kayong maniwala sa pastoy ninyo. Magbasa na lang kayo ng Biblia. Bakit kasi yung mga pastoy ninyo, useless yan. Magbasa na lang kayo ng Biblia. Kasi yung paniniwala ninyo eh. Bible alone lang. Eh bakit kayo sumusunod sa mga pastoy ninyo? Ano purpose? Di ba? Ay, pang-apat pa lang nga tayo. Ayun, ang dagdag. Meron nang nagwawala. Sir, continue po natin mga sir. Okay. Panglima. Ito po yung mga story ng mga pastoy ha. Oh, hindi po ito yung naka-base doon sa tinatawag ng mga facts. Okay. Kasi ang labanan po dito, facts versus opinion. History versus story. Eh ang mga pastoy, story lang po yung story lang po yung ginagawa ng mga pastoy. Oh, ngayon. So ngayon, ang pagsamba po ng mga pastoy po ngayon, yan po ba yung pamamaraan ng pagsamba ng mga apostol po noon? Oh, for example, Seventh-day Adventist na. For example lang po. Seventh-day Adventist, ano po ba yung paraan ng pagsamba ng mga Sabadista? Yung mga unang binigyan ng Panginoong Diyos ng utos na mamahinga kayo sa araw ng Sabat. Ano po yung pamamaraan po nila? Di ba? Oh, ang pamamaraan po nila, pag magsasamba po sila, meron po silang sakripisyong i-offer doon sa altar. And at the same time, pamumunuan po yan ng pari. Eh ngayon, itong mga pastoy sa Seventh-day Adventist, sino po ang namuno sa kanilang pagsasamba? Pastoy, hindi po pari. Oh, meron ba silang ino-offer na offerings? Wala. Anong ginagawa nila? Entertainment. Mabasa po ba yan sa Biblia? Wala eh. Wala po mga sir. Wala po. Hindi po yan mabasa sa Biblia na sa panahon na magpagsamba, mag-entertain kayo ng mga tao. Hindi. Hindi po. Wala po yan sa Biblia. Wala din po sa Biblia na nakaharap yung mga taon magsasamba doon sa podium. Wala sa Biblia yon. Wala sa Biblia na gagamit ng concert. Wala yan sa Biblia. Diba? Ang sa Biblia ay talagang stricto yung Panginoong Diyos concerning sa pagsamba. Pagpapasok ka doon sa sanctuaryo na hindi ka pure, ay talagang papatayin ka ng Panginoong Diyos. Di ba? Papatayin ka talaga ng Panginoong Diyos. Pero ito ngayon, mga pastoy, talagang pakinggan natin yung mga kapatid natin na maganda yung boses, magkakanta yan sa inyo, na i-offer nila sa Panginoon. Yan po ba yung pagsamba ng mga unang mga Kristiyano po noon? Hindi. Alive, alive, alive forevermore. Yan po ba yung pagsamba ng mga... Ay, nala. Gumising kayo mga sir, mga ma'am. Gumising po kayo. Itong mga hindi Katoliko na nandito, na nakikinig at nanunood sa programa po ito, gumising po kayo. Giilad mo. Giilad mo. Nililin lang po kayo ng mga pastor na ito.